hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong pananampalataya. Hello po, binabati ko po kayo dito sa Kwaderno ng Lagim. Yung storya ko po dito nangyari sa bansang Morocco. Mahigit 11 years na. So nangyari to bago pandemya. That was around 2018. Nung nangyari to, ang Morocco po kasi is like a Muslim country. So, pinapractice po nila dito yung mga Eid. Pinapractice po nila dito yung mga celebration ng mga pang-Muslim, baga. That was Ramadan nung nangyari to. Ngayon, dahil sa tagal ko na rin po dito and nagtatrabaho po ako as a designer and artist, marami po akong mga naging tropa na mga kaopisina ko noon na mga designers din. So, somehow, marami po ako natutunan sa mga itinuturo nila sa akin, mga kwento-kwento, mga kaugalian, ganyan po. So, isa po sa sinabi nila sa akin, pag Ramadan daw po, walang kababalaghan na nangyayari. Wala daw mga bad, mga evil spirits na nagle-lurk around the world kasi it's like a holy month para sa kanila. Yun ang paniniwala nila. So, that was Ramadan na nangyari yun. That time po, meron po akong Moroccan na girlfriend. Ngayon, ex ko na siya. So, magkatrabaho po kami. Magkaiba po yung apartment namin. Siya, nakakarating sa apartment ko nung bago pa lang kami. Until, one day, sinama niya ako dun sa apartment niya. Bagong lipat lang daw siya doon. May 2 bedrooms yun. Niyayaya niya po ako na magsama, mag-live-in, kumbaga. Pero ako, syempre, buiingan OFW, hindi ako basta-basta ganon, na basta lang sasama ganon. Kasi settled na ako sa sarili kong apartment and plus, may mga alaga rin ako, mga pusa. So, umayaw ako dun sa offer niya. Pero, isinama niya ako doon sa apartment. So, dahil pinipilit nga niya ako na mag-live-in kami, sinama niya ako doon para ma-convince ako. So, eto na po nangyari. One day after namin ng work, siya pala'y nakatira sa parang village. So, medyo kakaiba yon for me kasi karamihan sa mga nagtatrabaho abroad, di ba? Usually, nasa parang central lang, ganon. And mga nasa condo, nasa flat. So, first time ko nakakita na may nakatira sa isang village talaga. Nagpark kami sa harap ng isang malaking bahay. Yung bahay na yun hanggang 3rd floor. Ang tawag dito is familial building. May-ari nung building na yun is puro family. Parang almost private yon. Except of course kung papaupahan nila. So yung itsura po ng bahay, para ma-imagine nyo po, yung harap pala, yung facade is parang typical na malaking bahay, ganyan. Tas kulay fuchsia pink na may lining ng puti. May malalagong puno sa harap. Mabigat na yung tingin ko doon pa lang sa facade. Hindi ako nakakakita, boss, pero nakakaramdam ako. Ayun yung parang gift ko. I don't know kung gift yun or curse ba yun. So, malakas ang pakiramdam ko. Anyway, pagkababa namin ng sasakyan, akala ko, dediretso kami doon sa main door. Kasi sabi niya, sa loob daw ng building na yun, ng bahay na yun, yung bahay niya. Yung pala, dito sa side, pagpasok namin ng gate, imagine, kakanan ka, tapos meron doon parang sa gilid, may hagdanan, nasa dulo. So, parang ang sukal nung garden, yung side pocket garden. Pero mahaba yun. Alam mo yung may mga puno, tapos patay na yung mga halaman, ganun. So, mabigat talaga aura. From the beginning pa lang, hapon yun maliwanag pa yun dito. Siguro mga around 7 p.m. dito kasi maliwanag pa eh. So, mabigat na yung pakiramdam ko. Doon pa lang sa gilid, paakyat ng hagdan, paakyat yun doon hanggang rooftop, sa 3rd floor yun. Yun yung itsura ng bahay. Pag akyat mong ganun, may 2 pintuan doon. Yung isang pintuan, parang gate siya, palabas pa ng parang may pocket rooftop, na pagtingin kong ganun, sobrang ang bigat-bigat talaga. As in, ang bigat. Umpisa pa lang, ang bigat. Kasi doon ako dumiretso actually, doon sa rooftop. Kasi yun yung nakabukas. Itsura ng pintuan is puti, old door na kulay puti, bagong pintura. And then sabi niya, halika na, come in. Tatagalugin ko na lang. Kasi ano siya, Moroccan siya. So anyway, pagpasok namin ganun, bumungad sa akin yung amoy ng pintura. Very distinctive sa akin since mga interior designers nga kami parehas. Kabisado ko yung amoy ng pintura pa lang. Yung hindi ko pa nakikita yung bahay, alam ko na bagong pintura. So pagpasok, ang bubungad sa iyo is maliit na hallway siya. Pader yung nakaharap. Tapos may 2 pintuan sa kaliwa at saka sa kanan. Yung sa kanan is, ayun yung papasok ng sala tsaka ng 2 kwarto. Nandoon yung pintuan ng 2 kwarto at saka sa loob ng kanan na pintuan. Sa kaliwa naman, yung kitchen. Yung kitchen, may malaking bintana yun na nakaharap dun sa spooky na rooftop. Yung sinabi kong rooftop na nakakakilabot. Yung pala, yun talaga yung makikita mo. So parang nakakakilabot, no?
So, eto na. Pagharap ko dun sa sala, all white. All white talaga. Parang halata na pininturahan because pinaupahan. Yung bintana niya, maliit lang siya. Hindi siya malaki. Yung normal na nakikita natin sa Pilipinas or sa normal na bahay. Mataas siya, then maliit lang. Sa culture nila, ayaw nila ng bukas yung mga bintana, lalo na kung conservative yung padre de pamilya. Gusto nila may privacy. Dahil may mga babae sila, di ba? Ayaw nilang pakikita sa public eye. So, yun. Yung sala, yung bintana niya, old style siya. Yun agad yung napansin ko. Yung unang impression ko is ang bigat. May something about dun sa lugar na hindi pa ako tinatayuan ng balahibo, pero alam kong mabigat. May aurang mabigat. Isang tingin ko pa lang, ang ganda nung apartment nung ex ko na yun. Kasi since nga sabi ko nga sa inyo, designers kasi kami. So imagine yung flat niya, ayos na ayos, ganda ng sofa niya, social. Tapos yung TV niya, flat screen, laki-laki. Tapos yung kama niya, king size, ganun. Wala sa gamit eh. Kahit anong social nung gamit, anong design nung lugar, ang bigat nung aura. Yun yung impression ko. Yung first ever night namin, nanonood kami ng TV from her bedroom. So, ang laki-laki nung bedroom niya. Tapos yung kama niya, king size. Parehas kaming, siguro na, ang height ko lang is around 5'4". Same kami. So imagine, parang ang punggok namin dun sa king size na kama niya, no? Yung TV niya, from her door, nakikita yung malaking TV na yon. Ako, nung around midnight na, naaantok na ako, sabi ko, tara, tulog na tayo. Hindi niya pinatay yung TV. So, sabi ko, baka nakatulugan lang. Then, pinatay ko. And then, nakatulog na ako. Later on, gulat ako, nagising na lang ako sa ingay din ng TV ulit. Nakabukas ulit. Yung pala, nalaman ko na binubuksan pala niya. Medyo awake siya. Mababaw lang ang tulog niya. Sabi niya, I'm turning on the TV all the time. I don't turn it off. Sabi niya, I always do that because I'm alone. Sabi niya, okay. So, inisip ko, okay, normal niya yun. Okay, so, hinayaan ko yun. That was the first night. And also, that first day, ang napansin ko pa pala na kakaiba, no? Kakaiba sa standards ko, no? Yung floor to ceiling na mirror niya is nakaharap sa bed. Laki nung cabinet, puro salamin siya. And then, yung isang pintuan, may crack na, bungi na yung salamin. Let me tell you po na ako, no, as interior designer po, siguro dahil Asian ako, medyo sumusunod po ako sa feng shui. Hindi po siguro lahat doon, makaka-relate. Pero para sa akin, every time po kasi na nagdi-design ako or nag-a-arrange po ako ng furniture layout ko, hindi ko po talaga hinaharap yung salamin sa kama. Kita ko palang ganun, sa pasok sa kwarto niya nung una pa nga lang na kita ko, medyo off na yon, pangatlong beses na. Parang talagang may mga may mga off moments na talaga. So nakita ko nga, nabasag pa yung salamin, ilang talaga ako. Tapos yung bintana niya sa kwarto, the same as yung bintana niya doon sa living room, nandun lang sa taas. Ang laki-laki ng kwarto, tapos ang liit-liit ng bintana, tapos medyo mataas. Yung, alam mo yung typical na literal na kailangan mo ng upuan, kung hindi ka matangkad, katulad ko, kailangan mo ng upuan para tumingin, para sumilip sa bintana. Ganun siya kataas. So that is the first night. First night pa lang po yun, Hanggang sa, okay, we've been together for quite some time. Medyo tumagal kami. So medyo madalas, nandun kami sa apartment niya. Dumating ang Ramadan, okay. One night, nag-away kami. Meron kaming LQ. Sobrang bad trip ko. Normally kasi, kakain kami sa labas, sa restaurant, ganyan. So nakikidamay din ako, nakikiramadan din ako. So pag Ramadan kasi is, hindi po sila kumakain from 6 a.m. from dawn till dusk. Hindi sila iinom, hindi sila kakain. Pagdating ng gabi na nga, yun na yung tinatawag nila na iftur. Arabic yun, means breakfast. So baliktad, sa gabi na yun, yun yung start, mag-iftur na. So pagka kunwari, hindi ka naman marunong magluto or tinatamad ka, pwede kang open yung mga restaurants. Normally kumakain kami sa mga restaurants or coffee shop, after din tatambay ka, ganyan. Sabi niya, tara na, labas na tayo. And gusto niya na nga, syempre, kakain kami. And at night, hindi ako sumama. So, umalis siya. That was around 7 p.m. Then, nanunood lang ako ng TV habang nagluluto. So, kumain ako around mga 8 to 9 p.m. in between those time. Pagkataas nood lang ako. And nung gabi na yun, hindi ko iniisip na matulog sa kwarto niya. Kasi dalawang kwarto, actually isang kwarto vacant. Nakakakilabot kasi ginagawa lang niyang prayer room yun. So, anyway, yung kwarto kasi ng ex-girlfriend ko, sobrang laki kasi ng kama. So, parang minsan kinikilabutan din ako. Parang ayoko dun. So, ang ginawa ko nung gabi na yun, nung pagkataas kong
akong kumain, nung nabusog na ako, yan, ganyan, chill, ganyan, nanunood, nandun naman na yung TV sa sala. So, doon ako natulog, doon sa Moroccan salon niya. Parang sofa yun. Doon ako umiga kasi mas komportable kasi kasya lang ako doon eh. Nung gabi na yun, yung matutulog na ako, 1:30 na yun, ng madaling araw, I swear. Nanood talaga ako ng movies, ganyan, nag-movie marathon ako. And mga 1:30, I decided na, antok na ako. Tapos, chinarge ko yung phone ko dito sa side. Sa gilid ko kasi may socket. And then, iniisip kong patayin yung TV. Kasi wala naman yung girlfriend ko nga. Kasi lagi nga, every night yon na I forgot to tell you, every night, pag doon kami natutulog, di talaga niya pinapatay yung TV. Laging ganun, hayaan mo lang. So, nagigising kami, may TV, ganun. Nung gabi na yon, pinatay ko kasi wala naman siya, no. Tapos, pagkapatay kong ganun, then I realized, pitch black siya. Alam mo yung bro, sobrang pitch black talaga siya. Bago mag-sink in yung post lamps or yung moonlight from the small window, ang dilim pa rin niya kahit meron siyang reflection ng liwanag sa maliit na bintana. So, ang position ko is, imagine this, yung TV nasa paahan ko and then yung sofa na hinihigaan ko is nakaharap doon, nakaharap sa TV. And then sa uluhan ko, may vacant space yun na merong halaman. Yung kabila is pa-L-shape kasi. Yung isang sofa nandun sa gilid nun, pa-L-shape. So, dito ako humiga sa nakahilera sa yung paa dun sa TV. And then, yun nga, may vacant space sa uluhan. As in, pagod na pagod din ako because galing din naman kami sa work noon. Bigla na lang ako nagising. May biglang gumising sa akin. Yung walang tumawag, walang anything, walang gumalaw. Pero parang, alam mo yung bigla na lang ako nagising, naalimpungatan ako, hindi ko alam kung anong oras yun. Then, nakita ko, doon sa tabi ng TV, yun yung entry from the staircase, if you remember. Tas yung katapat nun, pintuan yun going to the kitchen. Doon, sobrang dilim. Kasi hindi naabot yun nung bintana eh. Sobrang pitch black talaga doon. Tapos, pagkita kong gano'n, nahimasmasan ako, nagising akong gano'n. Imagine yung nahimasmasan ka, tapos pag mulat-mulat ng mata mo, yung pinikit-pikit mong gano'n, meron akong nakita. As in, kitang-kita ko talaga, isang malaking lalaki, shadow ng lalaki. Alam ko ng multo yun, na talagang hindi yung tao. Kasi definitely wala kaming tropang lalaki kasi all our lesbian groups, alam mo na. So, pure exclusive for girls lang. Kung meron mang pumapasok sa bahay na yon, puro girls lang talaga. As in, so wala talaga kaming tropa na maliligaw doon or what. Lalaki siya, parang muscular. Alam mo yung buff, beefy type of guy na mataas, matangkad. Tapos, ito pa nakakakilabot, nakasuot yung lalaki na yon, yung shadow na yon ng parang duster, yung parang national dress nila. Yung mga Arabo, yun di ba na para silang nakadress, ganun. Nakasuot ng ganun na kulay itim. Pero, hindi ko siya maaninag ng sobrang solid. Yung shadow niya makapal, pero na-realize ko, alam kong lalaki siya, pero napapastro, nasisitro yung pintuan sa likod, nakikita ko. So, kaya alam ko na usok siya. Kasi minsan nakakita na rin ako ng multo sa Philippines, sa Tagaytay. Kaya alam ko yung itsura. Kaya alam ko na multo yun. Doon yung nakita ko. At ang nakakakilabot pa doon, nung katawan yung tinitingnan ko una pagtingin ko dun sa mukha, alam mo yung kita ko alam mo yung maputi yung mata niya, parang walang itim, tapos yung ipin niya, naka-smile na hindi normal, na parang ang laki-laki, tapos hanggang tenga yata yun, tapos yung mata niya parang puro puti lang, tapos talagang doon ako nagpanik talaga ako na parang napaganon ako sa higaan ko, tapos alam mo ba kung anong ginawa ng ghost na yun, kung whatever it is hindi ko alam kung ano siya Alam mo kasi kung ghost yun, hindi niya ako mahawakan, diba? Ayan na niisip ko. Pero alam mo ginawa niya sa akin, tumakbo siya sa tabi ko, dito sa kanan ko, sa tabi ng sofa, tapos sinawakan niya yung binti ko, at saka yung braso ko, with his two hands, then inalog-alog nga ako. Alam mo yung parang, tinatry niya akong paikutin, parang niroroll niya ako parang lumpia, ganun yung uga niya, yung parang palumpia. Tapos sumisigaw ako, pero hindi ko mailabas yung sigaw. Alam kong walang tao na parang, sa isip ko, no, I'm in trouble. Multo to, totoo na to, multo talaga to, ano ba to? Parang akala mo yung parang may kriminal na may papatay sa'yo. Pero at the same time, alam kong hindi naman tao yun. Kaya alam ko, multo to, ano to, entity to, ganun. Panic to the max. Tapos eto, nagulat ako. Kasi ginagano niya ako. Tapos, alam mo ginawa niya, nagpunta siya doon sa uluhan ko. Kasi sabi ko sa'yo, merong parang vacant na area, diba? Sa uluhan nun. In between nung L-shape nung dalawang sofa, may halaman, may space doon, pwede kang tumayo doon. Pwede mong tanggalin yung halaman doon, pwede kang tumayo doon. Alam mo ba, nagpunta siya doon, tapos sinawakan niya
niya yung dalawang kabila rin na shoulder. Tapos inuga-uga niya ako left, right. Yung nararamdaman ko, hilong-hilo talaga ako. Alam mo yung para ka nahilo sa seasickness. Kasi nga inuuga niya ako. Yun yung distinctive na naaalala ko. Kaya sinabi ko na ibang klaseng multo to. Parang bad spirit to. Or ano bang tawag doon? Yung parang kaya kang hawakan. I wanted to call my ex. Yung ex ko na nga ngayon. Ang ginawa ko, naalala ko, eto pa, ang nakakatawa doon, nung araw na yun, nung araw na nag-aaway kami, nilock ko yung phone ko kasi nangingialam siya ng phone ko. Kanya-check niya, walang lock. Kaya ang ginawa ko, niligyan ko ng lock. Hinablot ko yung phone ko sa pagkaka-charge. So I remember, china-charge ko yung phone ko doon, hinila ko yung phone ko. Hinawakan ko siya kahit inuuga-uga pa rin ako non-stop. Tapos, hindi ko talaga mabasa, hilong-hilo talaga ako. Ang nakakatawa, nilagyan ko nga ng passcode, hindi ko maalala yung passcode. Kasi first day ko nga na nilagyan ng passcode. Kasi nga nag-aaway nga lang kami, di ba? Kaya nilock ko. Kasi ang plano ko sana, tatawagan ko sana yung girlfriend ko at sisigaw lang ako. Sisigaw lang ako is enough para maintindihan niya na she has to come home. Ganon. So, nangyari, hindi ko siya babuksan, binitawan ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-focus ako, sabi ko, magdadasal ako. So, sa isip ko, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Hindi ko siya matapos, boss. I swear to God. Bro, hindi ko matapos yung dasal. Hindi ko alam bakit hindi ko matapos. Kabisado ko yung dasal. Paulit-ulit ako, parang naiiyak na nga ako. Habang iniikot-ikot, alam mo ba kung nung nakakakilabot? Habang nagdadasal ako, nakita ko yung mukha niya sa ibabaw na mukha ko na nakangiti, tas yung mata niyang puting-puti. Tumawa siya. Ginagaya niya yung dasal ko, pucha. Pucha, bro. I swear, para niya ako ni demonyo nga, yung parang, I believe in God, parang gumaganon siya. Tapos talagang, napapikit ako, as in, umiiyak na ata ako nun. Alam mo, naalala ko, I'm so desperate, naalala ko yung sinabi sa akin ng mother ko nung bata pa ako. Kapag natakot ka daw, or pagka nasa bingit ka ba ng kamatayan, or nasa edge ka, hindi ka safe, ganyan, at wala ka nang magawa, all you have to say is, sincerely say, in Jesus' name. In Jesus' name. So, ayun, sabi ko, sa isip ko, in Jesus' name, tas sinisigaw ko sa isip ko or sa bibig ko ata na, alam mo, para ka na-sleep paralysis. In Jesus' name, sa isip ko sumisigaw, tas ini-imagine ko yung maliwanag na maliwanag. Ini-imagine ko yun As in, gusto ko siyang ma-manifest na, in Jesus' name, na iniisip ko, from me, galing sa akin, may liwanag na gumaganon na para may ilaw ako. Kasi nga, para siyang nabuhay, parang gumagalaw siya sa dilim kasi sobrang dilim talaga nung bahay. So, nung pagkasabi ko nung in Jesus' name, siguro mga ilang in Jesus' name, yung talagang very sincere yung talagang in Jesus' name, ganon sa isip ko. Alam mo yung maya-maya biglang crack, yung lock ng pintuan ng main door, narinig ko, crack, kasi mainit, maingay dahil old door old house may nagbukas ng ilaw, kasi nakadilat ako pagbukas ng ilaw, nakita ko, biglang lumitaw yung girlfriend ko, doon sa may galing sa stairs, galing sa may kusina, kung saan ko unang nakita yung multo, doon siya lumitaw kasi galing doon yung stairs. Alam mo ba, pagbukas ganun ng pintuan, biglang nawala yung whatever it is, na nagpipin down sa akin, na nag-iikot sa akin, bigla ako napaupo, kitang-kita ng ex ko, as in, just right in time. Nakita talaga niya. Tapos alam ko na totoo talagang nangyayari. Alam mo kung bakit? Anong sabi ng ex ko? Yung mukha talaga niya, kitang-kita ko. Nanlaki yung mata niya. Nagulat siya sa akin. And then she tanong agad niya, what happened? What happened to you? Ganon. Tapos, oh my God, sabi kong ganon. Alam mo yung sabi ko, water, please, water. Sabi kong ganon. Tapos binigyan niya ako ng tubig. Tapos pag inom ka, sabi niya, drink. Di pag inom kong ganon, diretso, hindi ko na pinaghintay kasi baka makalimutan. Gusto ko ikwento sa kanya. Kinuwento ko lahat. Sabi ko, kakabangon ko lang kasi may nagpipin down, may umiikot sa akin. Hindi ako makatayo. Buti dumating ka. Sabi ko, Tapos ayun, sabi ko, ano yun? Sabi ko. Tapos, alam mo, nagpatugtog siya ng dua. Yung tawag nila sa Muslim, dua. Parang ibig sabihin ng dua is yung prayer. Nagpatugtog siya ng dua para sa evil spirits the whole time sa TV niya. Tapos binuksan niya yung lampshade sa kwarto. Tapos hinila niya ako sa kwarto. Magkatabi kami sa bed. Nagkabati kami noong araw, yung gabi na yun, ng madaling araw na yun, because of that. And then, I explained to her kung ano nangyari, paano eksakto, ganito, ganyan. Ito itsura. I realize, etong matindi. Yung palang ex ko, may naikwento siya sa akin. I knew it, sabi niya. Pinsan daw, naisip daw ng mga ibang friends niya para daw siyang baliw.
Yung parang, pa-imbento daw siya kasi yung pala, nagkukwento na siya noon. Inamin niya sa akin na meron pala siyang tinatagong sikreto. Meron pala siyang parang third eye. Hindi niya sa akin sinabi yon kasi nung minsan daw na sinabi niya yon sa mga friends niya na Muslim, pare-pareha silang Moroccans, hindi naniwala, they don't believe in that. Sinasabi lang na wala yon. Yung pala, meron daw sa kanyang nagmumulto na lalaking malaki na lagi ko saan daw siya pumupuntang apartment, lagi daw yun yung nakikita. Yun, yung image na yun. So parang talagang nagtaasan mga balahibo namin. Kaya sabi niya sa akin, kaya naniniwala ako sa'yo. So ngayon parang kinikilabutan daw siya kasi hindi siya makapaniwala kasi Ramadan. Kaya nung inopen namin yun sa mga tropa niya, yung siyempre may mga barkada kami, di ba? Na mga Moroccans din. Walang gustong maniwala. No, gumagano sila. No, it's Ramadan now. It's impossible. Tapos nakikipagtalo na yung ex ko. No, it's not impossible. Nangyari na nga ganito eh. Ito na nga eh. Ganyan. So anyway, we just move on from that. Kasi walang gustong maniwala. And I don't need to prove. Basta yun ang nangyari sa akin, di ba? Nung first night pa lang, actually, eto yun. Yung first night pa lang, actually, hindi ko na yun in-emphasize noon eh. Dinedma ko lang. Pero meron na akong naramdaman na presensya doon sa salamin, doon sa kwarto niya. Doon kasi may maliit na bintana doon. Tapos yun nga lang, parang moonlight lang yung pumapasok doon and then yung TV. Yung parang napadilat ako. Nakaharap ako doon sa salamin. Bigla ko may nakita na parang mabilis lang na shadow ng malaking tao. Pero hindi ko alam kung lalaki yun kasi malaking tao siya. Pero yun na nga yung nakita ko kaya talagang kinilabutan ako kasi nung nakita ko yung para akong na-sleep paralysis eh. Yun, malaking tao siya na beefy. Alam mo yung malaking upper body pero parang medyo malaki rin yung tiyan. Kaya parang I would say hindi naman siya chiseled. Mga 6.3, mga ganun ang taas. More than 6. Ang taas talaga kasi parang malapit na siyang umano dun sa pintuan. Yung standard height ng pintuan is 2.10. So, malapit na siya dun. Ganun siya katindi yung taas niya. So, yun, ganun yung nangyari. We moved on. As time goes by, for how many years, anyway, nag-break kami, yun yung story namin ng ex ko. But, for how many years, we've been in communication. We have become friends, okay naman. Minsan, nagsama kami sa gimikan, ganyan. So, finally, meron siyang ipakikilala sa akin na sabi niya meron daw, how many years nang pass na, may pakikilala daw siya yung kanyang fiancé, no? Yung kanyang fiancé. And guess what? Guess what, bro? Nagpunta ako sa gimigan, sa bar, kasi may-ari ng bar yung kanyang fiancé. Ibang lahi, hindi niya lahi. I think he's Turkish. Pagtingin ko dun sa guy, utak ko lang na lang maghimahimatay ako. The same exact posture, the same exact body build, and the same height. As in, yung ghost na nakita ko, whatever it is, parang live version nun. Parang tao, he has green eyes, tapos mahaba yung hair niya, yung face niya, yung squared face na very strong yung kanyang mata. Hindi ko talaga, kulang na lang talaga, himatayin ako. And you know what? Hindi ko sinabi sa ex-girlfriend ko yung connection, yung parang similarity. Kasi now, she is married to that guy. Whatever it is, pag nakikita ko sila ngayon sa Facebook, kinikilabutan talaga ako, I swear to God. I swear to God, kinikilabutan ako. Submit your story.